Every woman has a story, one of courage, resilience, and change. Some fought for truth. Some lifted a nation. Some built something bigger than themselves. But none of them waited for permission to be heard. This Women's Month, the Pod Network, in partnership with Hit Productions, honors Filipino women who spoke up, stood up, and changed the game. Because women who talk know how to listen. This is Hear Her Story. Santa Nina Rasul, a woman who made history as the first Muslim Filipina senator. At a time when representation was scarce, she fought for the voices of women, the marginalized and the underserved. Through legislation, she championed literacy, pushing for education as a foundation of empowerment. She proved that leadership is not just about power. It is about lifting others through knowledge, understanding, and inclusion. Because progress must be for all, or it is not progress at all. This is her story. This Women's Month, we celebrate voices that inspire. At the Pod Network, together with Hit Productions, we're proud to share these stories. Because every woman's journey deserves to be heard. Because women who talk know how to listen. Grabe naman. So, yung mga nagtatrabaho ng matino, tapos kokontrahin lang ng mga politiko. Yes. Kasi nagpapalakas, no? Oo. Kasi election. Kasi ang laki na ng riding community. Laki. Ang laki. Di ba yung ano sa Angkaser na nakita niya rin? Yung sa video, yung hinarangan nila. Siga-sigaan sila. Bawal yun, Bawal yun. Ngayon, if you're going to have a motorcade, kung gagawa kayo ng motorcade, you need to have a permit. Bawat locality na dadaanan hindi lang hindi lang isa. May permit ako sa Quezon City nasa Marikina ka na, for example. The Pod Network Entertainment. Seryoso mo ngayon, James? Live tayo ngayon. Ay, hindi tayo live, pero video episode ito. Good boy pa tayo. Hindi tayo good boy dahil marami tayong kakastiguhin mga kamote riders. Shoutout din sa mga riders na listeners natin today. Na sumusunod sa batas. Traffic na hindi nagsusuperman. Sa Marilaki. At bigla na lang mamamatay. Sana sa EDSA may Superman lane yun. Yun lang ginagawa na. Welcome to the Cool Pals, episode 796. Exclusive on Spotify and YouTube. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. End of the road. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Para si Babalo na. Ay! Ay, ano pala? Binaral sa mukha yung Boyz II Men. Uy, bakit naman end of the road? Kaninong road ba ang mag-end ngayon? Aba, kaya nga nandito at humingi tayo ng tulong sa ating guest ngayon para malaman kung end of the road na nga ba ng EDSA. Na, in-spearhead din niya. Kaya kasama natin ngayon dito si Colonel Bong Lebriha. Oo. Right. Maraming salamat, Cool Pals, for having me around again. Ang honorary Cool Pals ng... dahil takbuhan natin. Oo. Takbuhan natin kapag nahuhuli tayo. Hindi never nangyari. Hindi natin nagamit yan, ha? Kasi si Sir Bong yan. Kasi doon talaga tayo tatabo kasi magsiseminar tayo. Kasi James nagpapatiket talaga na-experience ka na. Nagpatiket to ng maayos. Sa sobrang honest ko, sila humindi Sir, hindi ganun talagang gusto namin talaga isuhol. Ang kapal pala itong ticket namin, hindi ko pa nagagamit. Ayan, Sir Bong, maraming salamat po at dapat po ay Viva Max artist. Dapat po ay si Asi Acosta ang kaso.
Message yung si Asi para matuloy. Oo, pero wala nang mas Huwag mo after utusan, gagawin nila yan eh. after Asi Acosta, siyempre sino pa mga isip natin? Colonel Bong Limon. Parehong maganda tingnan sa calendar. Man. Yeah. Pwede naman Asi muna. Kasi nyo rin ako dito. Sir, kamusta na po? Kamusta ang buhay-buhay natin? Mabuti naman. I'm with traffic education right now. So, ang basically primary job natin is to train, ano? So, right now, meron kami mga bagong enforcers na tinitrain aside from the regular driver seminar na ginagawa namin. So, Mahirap, sir, mag-recruit ng willing... it's hard kasi ang baba ng sweldo eh. So, Magkano po ba? Pwede mong malaman yan. well, per hour kami. So, ngayon, 720 per hour. Per hour? Per day. Per day. 720 Per day. Minimum sa Metro Manila. I think a little bit more than minimum yan. 650 minimum Oo. yata eh. So, Tapos mumurahin ka pa ng mga... oo, totoo yun. Aside from the mura, yung init, yung ulan, Halasaan ka pa uso. ng mga... Correct. Tumatakbo. Ganyan. no? Anong napanood nyo ba yon, Sir Bong? Yung binalikan na enforcer? Yung sinuwag ng motor. Oo. Oh, well, that happens, ano? Actually, in my time sa MMDA, during my, sa enforcement, may, ilan na ba yung isang Metro Aid, tapos isang enforcer na sagasaan. Fatal, Fatal. Kotse po ito? O motor? Hindi, yung isa, yung enforcer, armored car. Blind spot kaya? Well, partly blind spot and partly speeding. So, paakyat siya ng Cubao Tunnel. So, northbound, papunta Quezon Avenue. Pag akyat niyang ganun, nag-swerve siya sa right. Eksakto, nandun sa split yung yung enforcer namin. Tinamaan niya. Ano ba, sir, mandato pagdating sa armored car? Kasi parang hindi above the law or may Hindi. mga privileges, sir? Hindi. Ang usapan dyan, kasi lalo na kung may pera, no? So, talagang priority yun. Lalo kung may laman sila. Kasi baka mamaya ma-hold up o what not. Ang talaga dyan is pag may violation, stop ka pa rin. Mag-stop ka and then dapat meron ka ng Xerox copy ng lisensya mo at saka ng ORCR. Para ibibigay na lang po. Tas, Ibibigay mo na lang, then you can go. Bahala nang mag-trace dun sa company kung saan naka-register yung sasakyan. Tsaka sino yung driver na kailangan yan. Pero kung walang laman, hindi kailangan. Ilang seconds lang ba dapat papatigilin ng kailangan? Mayroon bang protocol na gano'n? Meron. Sa amin, ang apprehension should only last for 3 minutes. Natikitan mo na. Para sa armored car? Sa lahat. Sa lahat? Sa lahat. Oo. Yung apprehension protocol namin is only 3 minutes. So, kailangan sa 3 minutes na yon masabi mo na yung mga negotiation piece mo. Sir, di naman nakalimutan ko yun. Hindi ko na makalaman. May tawag kami doon, tagubilin. Tagubilin ang tawag. So, parang it's yung dialogue mo. So, from greeting, tapos Howdy, explaining. Sir. Howdy. Paano po ang greeting dapat? Usually in Tagalog. Magandang umaga po, Yes. sir. Why you say? Sir, alam kong maitim ka. Ganyan talaga Wala sa kutas ninyo, ha? So, una yung Greeting. Magandang Yes. umaga po. Then Ginoo. introduction. Ako po si Enforcer Yes. Karaan. Then the reason for apprehension. Kupal po kayo. So, kayo po ay nag-beating the red light. Correct. Maaari ho bang makuha ang inyong lisensya? We say, pwede ba bang mahiram? Mahiram. Kasi doon kami nagkakaroon ng problema minsan yung pwede bang makuha yung lisensya mo yung gano'n? Because it connotes confiscation. Di ba? So, we Papalag usually... na kasi doon. usually doon tumatagal Pag sinabi mo na ng kunin ko yung lisensya mo. So, parang ang connotation is kukonfiskay mo. Ang daming argumento doon. We do not want arguments anymore. Kaya nga minsan, ayaw magbigay ng lisensya, I will assume na wala kang lisensya. So, titikita na kita sa plate number. Na walang lisensya. Wala kang lisensya. Walang plate number. Nibiru. Pwede conduction, kung may conduction sticker.
Ayun. Dahirap kasi pag sinabi pa rin mahiram, parang yun pa rin iniisip mo pa rin ko. Kaya yun, Patingin na lang po, patingin nga. hindi pa pwedeng patingin. You need to get hold of the license para ma-authenticate mo kung legit o hindi Ano Kasi ba? ang daming peke Ayan, paano po Dahil malalaman ng original? Iniilawan nakikita. Yes, once the light, yung blue light, kasi yung lisensya natin, if you will expose it sa blue light, makikita mo yung yung agila. May agila 'yon so may picture ng Hindi agila. tigre? Grabe naman to. Ano yung lisensya mo, kung Last time na nasa enforcement ako, agila pa ginamit Hindi. So meron nun. Then, Ito ba ay premonition? and then, pag kinapa mo yun, there are certain portions na embossed siya. So, laser printed ang tawag doon. So, pag kinapa mo, kailangan magaspang. Kasi laser printed siya So, magaspang. Pag hindi magaspang, most often than not, peke yun. Then, yung picture. Kasi kadalasan ng peke, lalo-lalo sa Facebook, hindi ka naman magpapapicture Papadala mo yung picture mo. Then, preprint nila. So, may kita mo off din yung picture mo. So, lalong-lalo na. Halataan kasi kasama niya yung buong pamilya niya. Ang background mo, Disneyland. lisensya to lisensya. Profile picture yung ginamit So, pag na yun, makikita mo peke, wala na, hindi na namin sinusole yun. Confiscated na yun. May nakita akong enforcer. Magaling mag-explain yung enforcer Hinuli yung Grab driver ko. Sabi niya, pairam sir ng lisensya mo, hindi po confiscated. Titingnan ko lang. Maganda. Ganun din. Kasi like what I've said, lahat ng argumento minsan nagsisimula sa pwede ko ba kunin yung lisensya mo? Akin to Pero lagi namin sinasabi na ang lisensya is only a privilege, not a right. So, based on the procedures yan, pag kumuha ka ng lisensya mo, sinasabi yan na pag there's a lawful, if there's authority who is lawfully asking for your license, you need to surrender it. So, pag hindi mo surrender, yun may problema yan dahil it's only a privilege. It's owned by the government actually. Meron ba, Sir Bong, na mga violations na kukumpiskahin ng iyong lisensya Pwede. at yung hindi naman ibabalik din? Most of the violations kailangan ibalik, no? Hindi kami nagkukumpiska. Pero pag may aksidente, is one. Pangalawa yung reckless driving, no? I-kumpiskahin namin yon para ipa-seminar ka. So makukuha mo yung lisensya mo if you've undergone the seminar. So yun yung mga instances na kinukumpis ka So, namin. yung mga beating the red light, okay lang yan. Hindi, okay lang. Unless napatungan ng reckless. Halimbawa, talagang yung Beating the red light tapos paatras. alam mo nang yung talagang reckless yun. Fast and the Furious. Reckless talaga yun. So, yan. Tapos pag nakita ng enforcer na pag-gewang-gewang ka, na yung, alam mo ba yung nagmamaneho ko na overspeeding na tapos yung swerving left and right ng lane. Yeah. Pwede may hinahabol. Yes. Oo. O lasing paikis-aikis. Minsan, arrogant driver, no, yung nakikipag-argumento ka, wala ka naman sa lugar, alam mo naman mali ka, you're just trying to intimidate yung mga enforcers. Pag inarrogant driver ka, pwede kang ng seminar. So, kinukumpis ka na yung lisensya. Dapat nga hindi ganun Dapat talagang mas malaki pa instance na pagmabait ka sa enforcer. Correct. Papalalampas. Okay lang ba yun, sir, pag pinalampas ka ng Warning. Yes. Actually, ang apprehension naman, hindi lang siya punitive Yun ang inaan namin. Yung principle of deterrence, one is preventive, second is persuasive. Yun yung pakiusapan. Or pag ikaw, papagsabihan kita, alam ko naman na you will alter your behavior, next time hindi mo nagagawin. Pero pwede na yung warningan na lang kita. Then, yung pangatlo lang yung punitive. Kung matatandaan nyo dati, di ba, sinasabi nila, trap to, mag-ingat kayo dito, may trap dito, yung mga enforcers, di ba, nagtatago, biglang lalabas. Inano namin yun dahil it's not part of our enforcement procedure. Ang inano namin is preventive. Halimbawa, bawal yung pakaliwa, bawal dumiretso, no? So, doon ka pumesto para pag nag-go, yung mga sasakyan dito, kakaliwa talaga at hindi diretso, no? So, you're preventing them
from committing a violation. So, yung preventive portion. And then yung pag nag-commit, hindi naman necessarily na tikita mo agad. Pero pwede mong warningan. No? Sir, ito pong anti-destructive Destructive Driving Act. 5,000 po ito. Maari po kayong maka-aksidente dito pag wala po yung attention nyo sa kalsada. Baka mapahama ko kayo, makasagasa kayo, maka-aksidente kayo or kayo ma-aksidente. Both ways talo po kayo. So, we explain it to them. During my time sa EDSA, I introduce yung apprehension with re-education. Hindi lang kita hulihin, sasermonan kita. Kasi, paano yan lalampas ng 3 minutes yan? Well, yun, natikita na within 3 minutes. Okay. Pero bago ko ibigay sa yung ticket mo, tsaka yung lisensya, babalik ko, sasabihin ko sa yung road safety concern. Kasi if this develops to a bad habit, yun ang problema natin. Kasi unang-una nagkakaroon ng negative reinforcement na akala niya lahat ng violation pwedeng pagbigyan. No? Meron din yung sa seminar nga 4 or more violations yun Kaya kasi na seminar. So, ang lagi ko sinasabi sa kanila, kayo, biktima kayo ng maling akala. So, hindi nila ako, bakit yung maling akala? Kasi akala nyo walang enforcer. Di ba? You continuously violate traffic rules and regulations. Akala nyo walang enforcer. Dahil wala lang bantay. And then, suddenly, merong enforcer, hinuli kayo. So, ang ibig sabihin na to, maaring you have committed so many violations before till the time na dumating yung enforcer at hulihin kayo. Kasi nasanay na kayo ng ganun Di ba? If you're familiar, sayang, wala din si GB sa Kamuning, Kames Kamuning. Yung mga jeepney dyan, pagtawid, magsasakay dun sa kanto. Magtatambay yan. Tatambay yan, di ba? So, nagta-traffic tayo, di ba? So, ang gagawin ng, kung walang enforcer, laging gano'n ang ginagawa. And then suddenly, may enforcer, marami ka mahuhuli doon. Just because of that. Mga putong ino niyo. Yan. At isa pa, yung mga nabanggit nyo sir kanina, yung mga nag-aabang na mga traffic enforcers rather than preventing the violation. Putong ino ninyo, mga Pasig, TP. Huwag ka magpangalan na Hindi, meron kasi notorious yun yung Meralco Ave, tsaka tsaka Ortigas ba yun? Meron. Tsaka dito yung nirereklamo yung dalawa ni GB, yung Quirino. Yan, Quirino. Isa pa yan, yung sa Osmeña Yes. at Quirino. Yung mga sa Manila, TPMO naman. Yung 3 lane, ayun ba yan? Oo, parang ang luwag-luwag. Ang daming lane, parang isa lang ang lane para dumiretso ka. So, 3 lane yung para sa kaliwa. Tama. Kung mali ka, huhulihin ka dun sa Nakaabang kabila. lang. But actually, dapat talaga yung mga motorista rin ma-educate, Kasi hindi ka basta-basta pwedeng hulihin. Lalong-lalo na kung walang road markings. Yes. How will you know, di ba? Tapos parang tsambahan lang. Enough ba yung traffic light? Kasi traffic light lang yung meron dun, sir. Hindi. Kailangan road marking. Kailangan may road markings at saka may traffic signs. Kasi anong i-charge sa'yo? Ang violation mo is disregarding traffic sign. So, the question is, where's the traffic sign? Tsaka, dapat kasi yung road markings nakakatulong yan. In advance, dapat makikita mo na kung saan ka dapat pumuesto. Yes. Yung lane direction markings natin, meron yan sa kalsada, pavement markings ang tawag doon. But before the pavement markings, meron traffic sign yan dapat ahead of the of the pavement markings para alam mo kung saan ka lilinya. So sasabihin niya ito kaliwa, left turn only, ito left at saka diretso. Ito diretso lang, ito pakanan or ito diretso at pakanan So all of these things i-anticipate mo kung saan ka lilinya. Hindi yung kasi pagdating mo doon, hindi mo na makikita yung pavement markings lalo na kung traffic Opo. So, kailangan makita mo ahead of time kung saan ka pipila. Paano pag yung traffic signs, sir, hindi mo na mabasa? O kaya nababalutan ng halaman, nangyayari yan. Yes. Totoo yan. Pero pwede mong ireklamo rin yun. Hindi ko nakita That happened to me one time. Yung una at huli kong, well, I hope huli na yun. Yung una kong huli, ganun din Nahuhuli kayo. Oo, nahuli ako. Parang nasosurprise din. Nakaka-surprise din. Hindi, yun nga. The same thing sinasabi ni Muman kanina na
na hindi ko nakita yung sign. Bakit? Ang liit, hindi siya standard, and then kinabit sa puno. So, hindi siya Hindi mo standard. eh. Hindi siya standard sign. Hindi mo makikita, hindi reflectorized, hindi mo, in short, nakatago, di ba? So, paano mo makikita? So, parang it serves as a trap. So, yun ang problema noon, no? Ngayon, standardize na lahat ng mga traffic signs natin. Even before we reroute or may mga traffic signs kami, hindi na yung tarpaulin na lang, talagang metal na reflectorized. May ad pa ng motel sa ilalim. Oo, yung Kasi sponsored eh. Hindi mo siseryosohin yun eh, di ba? Yung no parking, sabay. Yung motel na. Hindi mo siseryosohin. Hindi mo alam kung galing talaga sa city o... Pwede ba yun, sir? Yung U-turn nyo ay sponsored by Sogo? Hindi kami, sa amin hindi pa pwede. Pero may mga local na they allow it. Meron sa sa Felix Avenue, sa may... Akala ko sa loob ng motel. Meron talaga, dun sa Felix Avenue, dun sa may Santa Lucia. Yung left turn nila ay exclusive lang para sa mga papasok ng Sogo. Oh yeah? May ganun? Meron. Meron. Hindi ko alam yan. Pipicturean ko sa inyo. Pucha, malupit Marcos yan. Highway yun. Sa Felix, Imelda Ave po. Imelda. Okay. So pagka hindi ka pwedeng mag-U-turn doon or hindi ka pwede kasi exclusive lang 'yan sa mga papasok ng parking ng Sogo. Ano yung enforcer doon? Nakasogo rin. Walang enforcer, Wala. pero nakalagay doon exclusive. Wala namang traffic light. Wala pong traffic. Baka dilagyan pa ng traffic light, mahal yun. Ang pula nila ay puso. Alam mo yung mga nabanggit ni Sir Bong, yung mga nagdi-disregard ng sign, yung mga dumadaan sa Marilaki. Kasi parang feeling ko doon, kunyari nakita nila ito zigzag to, parating na. Mas na-excite pa sila kasi kung makikita mo yung ito na napapansin ko lang doon sa social media din. Yung parang gustong-gusto nilang nakaporma sila pag dumarating sa pakurba. Kasi may mga nagpipicture. Correct. Para ang nangyayari, parang wala na silang paki dun sa sa traffic sign o sa safety. Basta ang ang forma nila pag napitikan sila maganda. Oo. Di ba na sumemplang after mapitikan? Sa case ng Marilaki, feeling ko dito nakasama ang SOCMED eh. Yung sa pagpapalaganap nito. Sino ba ang may kasalanan diyan tingin nyo, Sir Bong? Diyan sa Marilaki. I always say na yung di ba, every ride is a responsibility. So, ikaw bilang rider, responsibilidad mo yan. Well, yung mga photographers, yung mga vloggers, distractions yan. Pero kung magpapadala ka sa distraction, kasalanan mo pa rin kasi ikaw nasa manubele. And besides, yun nga, pag nadisgrasya ka, unang-una, ikaw ang magsasuffer. And then, may collateral damage sa mga tatamaan mo. No? So, responsibilidad mo rin yun. Well, kung nakasama yung mga vloggers, in a way, yes. Kasi naging bold yung mga ibang riders eh. Just for the, just for profile picture or magandang kuha, di ba? Magandang pitik kung tawagin nila. Nagiging bold na sila. Unang-una, no hands lang sa una. Then mamaya, meron ng nagsusuperman, di ba? Meron ng ang bago ngayon, talikod man na tawag nila eh. Aba. Talikod man. So, tatalikod. Yung patras sa red light kanina. Tatalikod talaga. Habang nagra-ride, uupo na nakatalikod sa motor. Sabi ko nga sa'yo, beyond kamote na yun. Hindi na natin alam kung anong tawag doon. Lahat naman yan papunta sa kakatok ako sa inyong mga puso. Gcash number. Or Paymaya. Yung pa mismo yung nakakapikon doon, yung parang kagaguhan niya, tapos ngayon manghihingi ng tulong dahil na aksidente, no? Oo, ang sarap din matuwa kahit yung walang natuwa, walang nakisimpatya doon sa namatay. Walang natutuwa naman sa may na-aksidente, pero yung simpatiya nawawala. Linawin natin, correct. Okay? Hindi, actually natutuwa. Yung mga netizens natutuwa Parang buti nga, no? Ganun pa yung nila eh. Parang, mabawasan na ng isang sige, Superman pa. Meron ba tayong video dyan, yung nag-Superman sa Marilaki? Tingin niyo, Sir Bong, hindi na mawawala yung ganito, no? Well, mawawala if we will try to enforce talaga, na may tatao doon mag-enforce. Kasi yun ang problema eh. In enforcement, ma-alter mo yung behavior if there's a consistency in enforcement.
Kung ang enforcement mo ngayong araw lang na to, then mawawala ka na 2 linggo, then babalik ka isang araw na naman, then mawawala ka na naman. Yung walang consistency, napapattern ka na rin ng mga kamote. So, pag alam nilang walang operations siya ng gabi dahil tapos na yung duty niyan, then dito tayo lalabas, dito tayo mga kakarera and all that. So, ganun din, di ba? So, we need to, yung tinatawag naming certainty of fact, no, na ibig sabihin, pag nag-violate ka, mahuhuli ka. So, may consequences yung bawat misbehaviors mo. Naisip ko bigger fines. Ang inaano ko naman pag bigger fines, baka mauwi naman sa corruption, lalo na sa LGU. Totoo yun. Actually, yung sa principle of deterrence, sa fundamentals of traffic management, hindi rin deterrence yung bigger fines. Kasi kahit mura lang yan, pero consistent ka, mas masakit Yung halimbawa, araw-araw ko mahuli. No? So, titino, di ba? Death penalty po. Bigat Habang parang Squid Game, yung biglang may sniper lang. Alam mo, di malayo yan, lalo na. I mean, if somebody gets into an accident because of your recklessness, tapos, di ba, namatay, na kakamuta mo lang ng ulo, no, dahil sa kakamutehan mo. I mean, you'll never know what the other party could do, no? Baka nga, sinasabi mo, i-assassinate na lang natin. They might get revenge to anyone else na who do those things, di ba? So, mas importante talaga yung consistency. Consistency in enforcement is very important. Ito, Zero, sa Marilaki, ito yung video natin. Sa mga kung hindi nyo pa nakikita, may 2 nagmomotor na nandiyan sa video para sa mga walang video. Yan. So, may isang nakaitim dyan. Pinitik niya pa no? Pinitik niya Ayan. Hindi, naggewang-gewang siya kasi hindi siya marunong. Nakapaliko na hindi siya nag-recover. Usually, we call that the devil's corner, pag talaga yan. Ito naman yung video ni Sir Bong na siya naman yung sa Marilaki. Pinapakita niya yung tamang pag... Super siya. Tamang super. Napakagago lang. Sorry, sir. Kaya nga, akala natin sa kryptonite mamamatay si Superman. Sa Marilaki pala. Ang nakakaano daw dyan, yung 2 magsyotang na hulog dun sa bangin. Yes, ayun. Yun, tinamaan nung naka-yellow. Patay rin. May kabit pala sila. Oo, magkabit. Hindi ko alam yun. Yun talaga yung pag-uusapan natin. Sa newsfeed. May daw yun, may asawa, may kanya-kanyang pamilya yun, tapos nagkabukingan pa sa ospital. Oh my. So, ang namatay po doon, yung lalaki, yung nakaitim. Oo, yung nakaitim ang namatay doon. So, yung naka-yellow, ang tagal daw sa... Hilu-hiluhan. Sa ground. Kasi ang dami raw na utang na na babayaran. Babayaran, yes. Kasi namatay yung yung Namatay. isang kasama niya sa aksidente. So, siya lahat na magko-cover. Tama yun, pati yung mga motor na nasira, yung magjowa pa na nahulog, so papa-hospital pa yun. Nakakulong ba yun ngayon, sir? Nakulong, ayaw ko nakapagpiyansa na kasi available naman tong reckless imprudence resulting to homicide. Kung kamag-anak ko yan, hayaan ko lang yan. Alam mo, problema doon sa kasi corner na yun Yes. Pero, binanatan pa nila Yung parang, siguro matagal na sila, bago siguro nagkita yan sa paakyat pa lang ng Marilaki, tapos nagaano na sila. Doon pa lang, medyo malayo pa lang, nagkakarera na sila. Actually, we may call that as a Superman's alley, yung portion na yun. It's a straight away. Kayo pala tumawag So, pag liko mo, then mag-i-straight away yon. So, usually, pagkaliko nila, doon sila magsusuperman sa straight portion na yon. And then, paliko ulit yon. So, usually, nagre-recover sila bago nung turn. Itong makikita mo itong nakakuli yellow, hindi siya nag-recover. Yung isa nag-recover na Ito, paliko na, hindi pa nagre-recover. Balak niya talagang lumipad siguro. Ay, hindi ko nga alam Baka yun talaga yung niya. Or hindi lang talaga siya experience about that. Saka naka-t-shirt lang siya So, parang hindi pa siya naka-protective gear Kadalasan naman yun ang doon. No, Minsan nga, walang helmet. Pero lalo na yung mga lokal doon sa sa lugar ng sa Tanay, dahil siyempre normal na nilang dinadaanan yun. Yung iba mga nakapambahay pag nagmomotor. At saka yung iba dyan,
Doon lang sila nagmomotor saan yung may mga vloggers, yung may mga pumipitik. Hindi naman yan, wala naman talagang pupuntahan yan sa dulo or pupunta ng Quezon or Laguna. Hindi naman pupunta yan. Doon lang sila sa portion nung may mga vloggers at mga may pumipitik. Ano? So akit yan, pag napitikan na sila, babalik na yan. Or mag-i-exhibition yan, pag alam nilang pangit yung exhibition nila, babalik ulit yan. Iikot. Then uulit. Diba? So, pag ganun-ganun lang yon. Kaya akala mo, ang dami naman nagmumotor dito. Actually, same people, paikot-ikot lang eh. So, ginawang tambayan na lang. Ginawang tambayan, yun nga, sabi nga sa inyo, masyado silang fascinated doon sa pinipicturean sila. Tapos, lalabas sa Facebook yung picture nila. Then, isa-share nila yon. O, napitikan ako sa Marilake and all that. Well, maganda yung napipitikan ka na, oy, galing nandun ako, parang may sense of pride ka, no? Pero it went beyond that na gumagawa ka na ng stunts na too risky, no? Yung margin of safety mo napakaliit na. Naisip ko lang maging ahente ng funeraria doon. Pwede. Sa gilid. Kapag lang ng bukas na kabaong. May sa sign shoot na kagad. may sign. Pero dapat ambulansya at least meron, ano? Kasi madalas na yung aksidente. Katulad ng Timberland, if nakapag-bike na kayo sa Timberland, akit ka, mahirap, di ba? And then yung pababa, sobrang pabulusok. Kahit anong masusunog yung brake mo doon eh. Nagko-cauliflower yung brake ng bike doon pag masyadong mainit yung kaka-brake mo. So, medyo mabilis yung pababa. And maraming nadidisgrasya. Ganun din sa tawag nila Siko. So, yung sa Siko na yun, maraming nadidisgrasya. So, what the province of Rizal did, or San Mateo, I think, City of San Mateo, nag-put up na ng ambulansya doon every weekend. So, para kung may maaksidente, may lumagpas ng barrier, tumilapon sa bangin, meron ng rescuers na tutulong agad. A quick commercial break, and we'll be back in a flash. Hey! Nakikinig ka ba sa podcasts? You can win 5,000 pesos in cash if you answer this survey. Visit go4thwallglobal.com/survey. That's go.fourthwallglobal.com/survey. And make sure you complete the survey to be qualified. O, di ba? Nag-survey ka lang, nagka 5,000 pesos ka pa. Winner! Doggy's Choice. Itong Mesabon. Meron ding 3-in-1 na shampoo. At ang once a week na pinapahid ko sa aso kong si Jack at si Pipi. Sina Jack at Pipi, ito. Carbaril. Doggy's Choice Tick and Flea Powder. Yan, lahat ng mga fleas, binabaril. Carbaril. Tsaka ito, pag wala pang garapata yung aso nyo, once a week pwede to. Huwag nyo nang hintay. Pag may garapata na pwede rin to. Malalaglag sila. Pero ako habang wala pa. Once a week. Yan. Para naman sa mga Ilocano customer ulit. Pag ganyan po na yung may kasalanan yung naka-yellow, tapos na aksidente yung mga nakaputi, tsaka yung nakaitim, sino ang unang tutulungan nyo doon? May triage tayong sinusunod. Yung malaki yung boobs. Yung malaki yung boobs. Superman yun Base po sa inis. Sa inis. Pwede rin. Huli kong nililigtas yung naka-yellow. Pero siyempre, professional yung mga yan, yung oath niyan. Ililigtas mo yung kailangan Yung iligtas. Pero pinaka-kailangan iligtas. ako, hindi ko talaga. Masarap yung... May asar ka na. Ganun. Yung tangina yung kino-comment nila dalhin sa pinakamalayong ospital. Kayabangan mo yan. Oo. Parang ang masama pa doon, yung mga nanonood doon, madali nilang gayahin yun. Sakto yung iba kasi gumagawa nun, mga professional. Pagka nakakita sila ng ganun, parang ang cool. Lahat ng nanood, to all those people who found it cool na mag-participate o manood o tumangkilik man, lahat kayo ay nag-contribute sa aksidente niyan. Sa aksidente Yun para sa akin, one way or the other, totoo yun. Kasi kung ikaw ay motoristang matino at nakikita mo magkakaganon, makakaramdam ka ng inis eh. Kasi imagine mo yung pinuput mo at stake. I mean, marami nang damay na four wheels din dyan. You know, na nag-overshot yung motor. Paano? Pa-banking, na miscalculate. Tama sa Isa yan, dahil... Superman sa four wheels na. Pag nasa Sa bubong siya.
So yun. Sir Bong, pinagbabawal na ba dun yun sa Marilake? May ginawa bang ano dun? Meron na, may HPG na doon, may mga checkpoints na. The province of Rizal is contemplating of putting up a station there ng police para once and for all pero again, ito nga sinasabi namin, can you imagine maglalagay ka ng police doon para bantayan lang yun, di ba? Sayang yung deployment ng ating kapulisan para to do that, no? Pag tanod lang naman ang ilalagay mo doon, di naman re-respetuhin. Pag nandun yung mga HPG, matino lahat May baril eh. Oh, Kamusta matino, po kayo? matino lahat Pero Lahat inaano yung Oo. Meron yun. Na-encounter na kayo nun? Yung mga walang lisensya yun. Mga walang lisensya Yung mga bumaba, bumaba. Tapos itutulak. Hindi naman ako nagbumotor. Tinutulak ko lang. Kapilosopohan minsan talaga. No? Ano kayang, sorry sir, yung kaso ng mga sasakyan na dinamay ng motor, medyo magaan lang naman na sir. Hindi. Yung sasakyan na bumangga sa motor o yung motor na bumangga? Yung motor na bumangga sa sasakyan. Well, reckless imprudence resulting to damage the property rin yun. So, itong mga bagay na to, hindi na siya traffic in nature yung violation mo. Ano na to? Criminal na to. So, punta na kayo ng korte, pa-file lang ka ng kaso, ganun, unless magkaroon kayo ng amicable settlement. Bakit lumalakas pala loob ng mga rider ngayon? Dahil ba may tumatakbo sa Senado? O kasi parang sunod-sunod yung nakikita kong video na eto baka Evan, baka mapakita mo yung video na mga inaano yung mga enforcer. Yes. Yung totoo yun. Hinuli tapos Totoo yun. patakas. Yes. Dumadami. Ibang tapang naman kako yan. May istorya akong narinig. Well, I've seen this one time na pinuntahan sila nito. Yung mga enforcers doon nang huhuli. Then, tinawagan yung tumatakbo sa Senado. And then, nagpunta doon. No? Kinastigo yung mga enforcers in front of the people na hinuhuli nila. Sino ba namang enforcer ang gaganahan yan? We work under the presumption of regularity. Diba? Hindi mo naman kinukutungan Diba? Kung mali yung huli, there's a process for that. May adjudication. Pero you do not go there, tapos i-berate mo yung mga enforcers na parang pinapakita mo doon sa mga riders na hinuhuli na wala silang alam. Nakaka-low moral naman yun. Nakakababa. Para maiwasan yung politika, yung tinutukoy ni Sir Bong na tumatakbo sa Senate ay si Rastaman. Rastaman. Grabe ka, Rastaman. Siyempre, iba magalit yan So, isa rin yun sa mga, yun yung tinitignan Kasi dati may mga enforcers dyan. And then, because of what had happened, nawalan sila ng gana. Kasi, biruin mo, gagawin mo yung trabaho mo, kakastiguin ka in front of the people na hinuhuli mo. Nawawalan na ng respeto sa'yo. Di, might as well, wag na lang. And then, this happened, So, yung mga enforcers na nandun before, yung sinasabi, yan na nga ba sinasabi namin? Kung di mo kami kinastigo, ganyan-ganyan, and all that. So, grabe naman. So, yung mga nagtatrabaho ng matino, tapos kokontrahin lang ng mga politiko. Yes. Kasi nagpapalakas, no? Oo. Kasi election. Kasi ang laki rin ng riding community. Ang laki. Di ba yung sa Angkas, sir? Na nakita niyo rin yung sa video, yung hinarangan nila. Siga-sigaan sila. Bawal yun, sir? Bawal yun. Ngayon, if you're going to have a motorcade, kung gagawa kayo ng motorcade, you need to have a permit. Bawat locality na dadaanan hindi lang hindi lang isa. No? May permit ako sa Quezon City nasa Marikina ka na, for example. Kailangan kumuha ka rin sa Marikina. No, tapos i-layout mo sa traffic management nila, ano ba yung gagawin nyo? Ilang lanes ang i-occupy nyo? So, anong oras ba to hanggang anong oras? Yung simula at saka end ng activity. Kasi para ma-manage nila yung traffic within their locality also. Di ba? Katulad nung mga past elections, may mga nagmo-motorcade sa EDSA. No, they get a permit from MMDA. Yun, inaano na namin yun na kung we try to discourage them in using EDSA as a motorcade. Pero kung di maiwasan, they need to have a traffic management team that will talk to our traffic management team para alam namin kung anong gagawin nyo, anong gagawin namin.
Sa sa Quezon City ka lang nag-apply ng permit. Doon lang kayo sa Quezon Circle pa ikot-ikot eh. Pwede na yan. Kung patay po ba, kailangan din ng permit? Well, there's a policy before na nilabas ang MMDA during the time of, if I'm not mistaken, Sir Tim Orbos or Chairman Lim, na dinidiscourage namin dumaan ang karo ng patay, lalo kung mabagal in any major thoroughfares, lalong-lalo na EDSA. So, if you could, you may pass, you may cross, or you may pass, traverse, pero within the speed limit, hindi pwedeng mabagal. Tumatakbo yung mga tao. Ayun, bawal yun. 60 lang po pwede. Sabi po natin ang ating mga rubber shoes. 40 kilometers. 60 lang pala. Ang tulin nyo, tay. Ang tulin nyo. Hindi kita malilimutan. Kaya na yung lamay panran. Yun. Ito, yung Sir Bong, si anak ni Tulfo. Di ba nag-violate din yun? Maraming beses na raw. Parang narinig ko maraming beses or 2 Parang times. nakita ko sa news twice in 4 months. Twice in 4 months. Pero kasi hindi na MMDA yung nag-aano ng busway ngayon eh. There's a special team, yung SAIC ng DOTR. Yung may Coast Guard, may LTO, composite team yon. Sila na yung ma-manage ng busway. So sila yung nanghuhuli palagi. Bakit sir? Kasi puro tigasin yung mga... Hindi, we gave up on the EDSA busway kasi we have other deployments. Kulang din kami ng tao eh. We are thinly stretched sa deployment namin. So, ayun nga, sinasabi namin, tulungan nyo kami. Magtulungan tayo dito. You take charge of this and we will take care of the rest ng EDSA. So, kasi yung deployment namin, nahahati pa, instead na nagta-traffic management yung enforcer, napupunta doon sa commuter management, yung mga pila doon, no? And na-overwhelm kami ng deployment. So, ang ginawa, we talk to them na tinake charge na nila yung EDSA busway. Bakit ang DILG gustong alisin yung EDSA busway? I do not know the reason behind yung sa DILG. They came from a meeting sa Malacanang yata. And this is one of the proposals that came out of it, no, na alisin. Pero hindi naman alisin lang, no, pero sinabi nga kung if we could increase the ridership ng MRT na kasi ngayon 300,000 if I'm not mistaken ang ridership ng MRT, if we could increase it to the same ridership ng busway, ng bus carousel, i-combine na lang, then MRT na lang gamitin, i-free up yung lane na yon. No, hindi ko rin alam kung maganda siya in theory. In theory kasi may may additional lane, but really nung ginawa namin ang busway, wala naman kaming kinuhang lane eh. Nilipat lang. Actually, di ba nagkaroon tayo ng road diet? Opo. Dati 3.2 yan eh, 3.2 meters ang bawat lane. Malaki. Malapad, di ba? Nung nilagay natin yung busway at saka nilagay natin yung bike lane, hindi na-reduce yung number of lanes. So kung may 4, dati nga, di ba, 2 lane ang bus lane natin? Opo. 2 yan. We only have 5. So ibig sabihin, 3 lang yung para sa private. So, ganun pa rin. 3 pa rin yun. Actually, 3.5 nga eh. Nagkaroon pa ng maliit kasi yung isang lane, yung bike lane, kalahati lang naman ang kinuha namin. So meron pang kung naging 2.7 yun or 2.8, so may 1.4 na extra. Pero ang edge line mo na motor, skateboard. hindi, may bike sa bike lane yun eh. So pero pwedeng padaanan sa mga motor, no. So yun yung makitid na yun. Pero ang alignment nun is service road. Meron ba kasi inaano ni Muman kanina, magastos daw ang bus? Hindi, akala ko nung subsidized pa. Hindi kailan na pala ba natigil yung subsidized? Subsidized pa rin. Hindi na. Actually, na-libre yan for a time. Opo. Libre yan eh. So, nung pandemic, libre yan eh. So, ngayon, may bayad na. Pero, it's still not that expensive. Kasi ang principle ng BRT talaga, kaya bus rapid transit ang tawag. Pero, hindi pa natin matatawag na bus rapid transit talaga yung busway na yan. Kasi hindi pa siya totally closed eh.
Yes, tsaka dumadaan doon kasi May mga dumadaan politician, pa, may mga dumadaan, may mga pumapasok pa. No? Bigyan kaya natin ng lane ng mga politician. Para wala na silang Mahirap din. Recently, diplomatic naman ang dumaan dyan. Ano? It's really very tempting. Lalong-lalo na kung wala namang bus. Tapos again, yung sinasabi nga sa Ba't inyo di nala sila payagang magmaneho sa tracks ng MRT? Walang rap. MRT. Kaya nga, sa kotse Tracks nila. ng MRT doon. Or, di ba, pwede mo mag-MRT, sunduin siya sa kabilang dulo. Kaya, kung dalawa sa kanya, pwede rin naman. Very tempting talaga ang busway. Parang parang tawag dito, parang tinetempt na pumunta doon Lalong-lalo kung lambas Wala namang enforcer So may kita mo, pag dumadaan ako dyan, may dashcam ako, binibila ko yung mga motor na dumadaan. No? Katuwaan lang ba? So, 1, 2, 3, gano'n, di ba? So, para di ako antukin. Yun na pala. So, may kita ko, David dumadaan. Sabi ko talaga. Hindi, balik nyo na nga si daan. Nababoard yun. Yun ang tupa ni Meron, marami pa rin no? Alam mo, yung sinasabi ni Colonel Bong na natetempt, never ako natempt dyan sa bus carousel. Kasi ikay-faithful sa kalye. Oo, tsaka, darating ka rin naman sa akin. Correct. Konting diferensya lang yan. Oo. Konting diferensya lang. Kaya ka naman nagmamadali kasi late ka umalis ng bahay. Yes. So, diba? Kung ikaw kasi talaga kailangan mo rin talaga iset yung mindset mo pag dito ka sa Metro Manila nakatira Kapag may kailangan kang habuling appointment. Linawin namin na hindi siya ideal. Siyempre, hindi ganyan ideal yung lifestyle niya. Pero you have to face reality. Ganyan talaga ang buhay sa Manila. Oo. No. Yun ang current setting natin ngayon. Siyempre, kailangan maayos pa rin ang transport system. Oo, correct. Dito lang kasi kaya para lang yung mindset natin sumunod pa rin tayo sa batas. Correct. Kahit may mga hindi talaga sumusunod sa batas ng mga politician dyan. Yung mindset mo na yung sarili mo na umalis ka na lang din ng Mas maaga. Mas maaga or may waste naman, alam mo na kagad kung anong oras ka pupunta. Tapos pag na-late ka ng gising, mag-angkas ka. So, ganun mo na lang i-set yung utak mo. Na siya ang padaanin mo sa bus lane para wala kang huli. Hindi mo lisensya hindi mo lisensya yun. Ang hirap lang din kasi na ayun talaga yung nakakabuisit Kung ano ba, sana pwedeng firing squad yung mga politician. Kalma lang naman. Pero totoo, no? Ano ba naman yung matitibid mo? 5 minuto? 10 minuto? Hindi pwede. Worth it ba talaga? Minsan nagiging problema din yun sa mga nagmomotor kasi may mga talaga nagmomotor na pagka nakakita ng puwang, pasok yun. Correct. Sobrang talaga tempting para talaga sa kanila yun kasi lalo na yung kaya nga sila nagmotor kasi gusto nilang lagi nagmamadali. Hindi, totoo yung tama si Nonong doon na kaya ka nga bubili ng motor because it's maneuverable, Talagang makakasingit ka. Yun naman talaga ang purpose. Ang nagkakaroon lang talaga tayo, may ang problem yung mga driver na hindi nagmo-motor. They do not appreciate motorcycles. Yung mga motorsiklo na hindi naman nagda-drive, ganun din. So, they have a different perception. Pero kung you do both, nagda-drive ka tsaka nagmo-motor ka, maintindihan mo So ako, pag may nakikita akong motor sa gilid ko na gusto sumingit, parang I give them a way na dumiretso na lang. Makadiretso na sila kasi gano'n naman, hindi ko na iipitin yun, right? Gano'n, Sir Bong. Totoo yun. Pagka nagagawa mo parehas, kunyari, pag may mga nagbabike, yun din, medyo mapagbigay din ako dun sa mga nagbabike kasi alam ko yung pakiramdam na pagka nakupal ka nung 4 wheels, puta, ang sakit sa loob nun yung, kunyari, may daan naman na para sa'yo tapos nakakuha pa yung ganun. Kaya, minsan talaga nagkukusa na ako na, sige, dumaan ka na, tapos may bus dyan. Hindi, joke lang. Yung sumisingit, kaya ko walang problema. Ang busit ako yung nagka-counterflow. Yan, very dangerous naman yun. Kasi in the first place, pag counterflow, tinamaan mo yun. Mananagot ka pa rin Di ba? That's the law Pag lalo na aksidente mo, lalo na kung napatay mo, even though na-counterflow. Katulad nung nag-counterflow dun sa off-ramp ng Skyway,
pababa yung SUV, yung Ay, oo. may motor na Oo. lasing daw yung rider, binunggo niya yung SUV, patay. Nakulong pa ata. Reckless imprudence resulting to homicide pa rin. Your innocence will not be proven sa piskalya, dun sa korte. So, aabot ka pa ng Aabot ka korte. pa. Lalong-lalo na kung wala kang ebidensya. I think yung driver na yon napawalang sa sa piskal pa lang. Kasi meron siyang dashcam. Paano kung wala kang dashcam? Hahanap ka ng CCTV around. Paano kung wala kang makita? It's hard to prove, di ba? So, yun ang problema. Yan yung mga... Balik nga tayo. Evan, meron kasi ditong... May napanood akong video. Hindi ko alam kung napanood nyo, sir. Yung tinry niyang tumakas. Tapos ilang beses siyang... Doon sa may Mega Mall. Si Filmar to? Yes. Hindi. Same lang. Tapos pala yun. Tatakas ba si Pilmar? Kaya nalito lang ko naman. Sabi nga ni Filmar, kung ano yung nabasa mo, yun na yun. Today, tomorrow, and forever. Yung sa may Mega Mall, Yes. yung tumakas siya, Yung motor. tapos tumayo, tapos nahuli siya, tapos umandar siya ulit, nakatakas siya, tapos nasumemplang siya ulit, nahuli siya ulit. Tangina, tatlong beses yata yun eh. Walang lisensya yun. I talked to Gadget Addict. I think Gadget Addict was there. Or may connection siya with SAIC. Sabi ko, anong problema ng matanda? Ba't kailangan tumakas? Walang lisensya. Walang rehistro. So, Ito, sir, para ma-appreciate nila, no. Yan. Play natin, nasa EDSA sila. Yun, gumasgas. Ano yung mga, Ay, ayun ba dito. HPG, sir? Hindi ito yun. Ay, hindi pa Coast Guard yan, sir, eh. No? Yung uniform. Ayan, isa pa yan. Ito yung nakatakas. Okay. Yung isa yung natumba 2 beses. Hindi na nahuli to, no, sir? Yan. Na-show cause order yan. Paano makukuha? Nakuha naman yung plaka. Plate number. Oo, na-show cause order yan. Ang sarap no? Yung mga ganun tumatakas. Yung mga kadalasan na yung walang intention magpahuli, ang ginagawa nila, tinatanggal nila yung plate number nila, nilalagay dun sa box. Tapos papalitan ng for registration yung plate, ano. Uy, life hack Para, yan, sir. oo, hindi. Ganoon talaga. naman. Ilan na yung nahuli namin na gano'n. Pero huli yun, sir. Huli yun. Pag nakita Pag minahuli namin na for registration, patingin ng ORCR mo. Di ba? Kasi kung may mapapakita na ORCR, hindi na may plate number na, nasan yung plate number na to? Eh di sasabihin niya, wala po akong ORCR, sir. Hindi. Pag wala kang ORCR, impounded. Impounded, di ba? At saka yung OR mo, kailangan updated. So yung updated na OR, kung nagparehistro ka, nandun yung plate number mo. Kung may plate number ka na. Yung isa naman, sir, yung sinasabi niyo yung matanda, wala siyang lisensya nun. Yun ang wala. Yun ang walang lisensya. Siya ba yung, iba pa yung nakasagasa naman ng Iba pa yun. enforcer? Iba pa yung nakasagasa. Ang daming ang ganap sa EDSA, no? So, Kung kailan maraming camera, sa panahon ngayon, Wala nang pake, no? I mean, may camera na yung enforcers, tapos may mga dashcam pa yung mga sasakyan. So, ang dami na there's so many ways. Kaya minsan, kung hindi man nakunan ng enforcer yung plate number, minsan may nagsasabit ng ito yan. So, doon mo makikita sa dashcam ng tao yung plate number. Bukod dun sa politician na tumatakbo na pagka-senador, Rastaman. may iba pa bang dahilan kung ba't tumatapang yung mga kamote riders? Shabu. Kahit sino tatapang. So, hindi, talagang yung what we call yung negative reinforcement, may batas tayo, then someone will interpret the law differently for their favor. Yun nagkakaroon ng problema doon. Nagkakaroon ng double standards, di ba? Si Rastaman pa Oo. rin yun. So, nagkakaroon ng double standard. So, yun ang nagiging problema namin. Then, minsan, kaya nga, nagtataka ako bakit may pinanukalang batas na pag nagkamali yung enforcer ng huli, papatawan mo ng penalty 3 times. Oo. Sabi ko, bakit? So, pag nagkaroon ng maling huli, magbabayad yung agency ng I think yung sweldo yata nung per day nung na-apprehend
i-multiply mo ng 3 times. I mean, really, parang, sino pa gusto manghuli niyan, di ba? Paano kung nagkamali? Hindi magbabayad pa yung agency, kukunin sa sweldo mo and all that. Nawawala yung presumption of regularity. Sa amin kasi, meron kaming adjudication na tinatawag. Kung mali yung enforcer, arrogante yung enforcer, 3 yan, pwede ka mag-complain. Sa TIU, Traffic Investigation Unit, pwede ka magreklamo sa traffic adjudication, pwede ka magreklamo sa legal namin. Or kung gusto mo talagang iparating pa sa Malacanang, pwede ka mag-8888. Yan. Pag nag-8888, iimbestigahan namin yan, motu proprio dahil may complaint. Di ba? Corruption, abuse of authority, arrogant, lahat yan, inaano namin. Kung sino pa naman yung mga nagpapatupad ng batas, sila pa ang dapat ma-penalty. Yun. Kailangan talaga merong traffic enforcer sa Senado. Ang galing Sisigaw mo yung BBM. Konti na lang. So, yun ang nakakalungkot na may mga ganung panukala. But then again, Panukala pa lang naman. well, di naman naging batas eh. Talagang maraming opposition. It will not prosper in the first place. Kasi, why will you penalize? Ang sa amin, pag nagkamali ka, di ba, imbestigahan, kinomplain mo, mali yung huli, no? So, inimbestigahan namin, pumabor sa yung decision. Ibig sabihin, mali talaga yung huli ng enforcer, di ba? Based on the result, you may charge the enforcer of abuse of authority. Dahil pinirwisyo ka niya no? Na mali naman yung huli niya. Civil case. Pwede yun, admin. Or criminal kung gusto mong ipa-ombudsman. No? So, etong mga bagay na to, meron kaming forum where you could complain. Diba? So, hindi na natin kailangan ng batas na ipe-penalize mo pa kasi In 3 times. oo, that in itself is more than enough. May matalino dyan na magpapahulit. Hulihin niyo ako. Kasi I love this. Pakita ngayon ni Evan. Sige, ulitin mo. Ito yung tumakas ng twice. Oo. Ang problema kasi nga dito, alam na niyang wala siyang lisensya, tapos wala rin siyang ORCR. Gumawa pa siya ng masama. Oo. Napag-isip-isip niya, huminto na siya eh. Tapos napag-isip-isip niya, teka, wala nga pala ako lisensya! Ilang beses siya gumulong. Baka naman di lang siya marunong magpreno. Totoo. Ina-assess ko rin to eh. Sabi ko, makikita mo yung forma ng rider, hindi match dun sa motor eh. Nakachinelas, hindi riding jacket yung suot. Walang judgmental nyo naman, sir. Totoo, minsan we do profiling eh. So makikita mo yung helmet, di ba? Hindi tugma eh. Parang ang ganda ng motor mo, mukhang bago, tapos ang helmet mo lumang-luma. Parang dapat nag-invest ka ng magandang helmet muna na babagay dun sa helmet mo, no? Or at least commensurate sa kung gaano mo kamahal yung ulo mo. Ito makikita mo talagang parang mismatch. So sinasabi nga, baka yan, tinakas siya yung motor sa kamag-anak niya or whatever. Tinakas siya yung motor para kasi sinasabi niya nasa hospital yung misis ko, no? Could be na yon dahil mismatch. Then makikita mo nakachinelas. Inexperience then also the way he handled the motorcycle. Makikita mo yung inexperience eh. Hindi talaga siya lagi nagmo-motor, no? Wala yung balance eh. So, ilan na yung nakita kong tumakas na sa mga enforcers. Yung katulad nung sinagasaan pa isang enforcer, di ba? Hindi naman natumba eh. Right? So, makikita mo yung itong sa portion ng matanda, baka hindi siya nagda-drive talaga. Hindi lang kabato eh. May kasamang talaga inexperience. So, nakagigil ka ba dun, sir, yung nanagasa ng enforcer? Yun ang nakakainis talaga yun. Dahil unang-una, ang enforcer, tao rin yan eh. May pamilya rin yan. Can you imagine kung mapatay mo yan or ma-injure mo, hindi na makapagtrabaho? Paano yung mga umaasa dyan, di ba? Just because sa traffic violation. Na ikaw may kasalanan, gusto mong takasan, sinagasaan mo pa yung pipigil sa'yo, di ba? So, Ano yung injury niya?
Hindi naman life-threatening. But still, di ba? Oo, nahuli rin naman yung rider. Pag ganon, makakasuhan na po ba siya? Oo, direct assault na yan. So, criminal, ayan na naman, babalik na naman tayo. Yung simple traffic violation, nagiging criminal. No? So, iba na yon. Hindi na ticket yon. Korte nang aabutin mo dyan. So, pag yung mga nagba-viral, sir, na ganyan, dumadaan sa seminar ninyo, tapos binibigyan nyo ba siya ng special? Ikaw pala yun, ha? Kala ko sinisikmuraan, pinibigyan eh. ito sa LTO na yan. Sa LTO magsa-seminar. Yan, no. Tay, Pero, halika, tay. Tay, halika. Ikaw yung halika. Video, no? pero nakakatuwa, meron ako experience sa traffic education. Magsa-seminar ako ng mga drivers na may violation. So may pumasok. Tapos, ang niya, jeepney driver siya. Sabi ko, saan ang biyahe mo? Sir, dito from Balintawak to Monumento, parang gano'n. Kulay yellow ba yung jeep mo? Ako. Yes, sir. Alam ko na yan. Colorum yan, kako. Oo, sir, colorum po. Yeah. So, what I mean, itong sa tagal ko sa EDSA, na-profile mo na yung mga violators. Alam mo na, yung kulay ng jeep, colorum yan. Lalo na yung mga tropa. Minsan, plate number pa lang, alam na. Sa tagal nila na sa enforcement, sir, ano yan? Kabit plaka yan. Yung hindi yan yung plaka nila talaga. Ha? Talaga? Oo, sir. Galing. Pag tinignan mo yung papel, makikita mo talaga na iba talaga yung ano. Alam nila yung ano. Ano yung jeep mo? Nagpapatugtog ba yan ng Two Less Lonely People na upbeat? Two less lonely people. Two less lonely. So, yun. Sobrang talaga ng mga ikaw ba, Roger, nagdadrive ka? Hindi, pero lagi ako tumatakay na angkas. Kasi sila yung mga violator. Hanggang sa susunod na tawanan dito lang sa Cool Pals. The Cool Pals is brought to you in partnership with Spotify and the Pod Network Entertainment. Ha? Bago na? Yes. And if you like our show, please follow us on Facebook, Instagram, Twitter. Wala nang Twitter. X na. X. And subscribe to our Patreon at our website, www.thecoolpals.com. Yun, shoutout sa ating mga Patreon dyan, Eric Ginto, Kevin Edades, Dandolf Tan, Elena Morano, Nadine Sambahon, Ray Toreno, Mark D, Jasper Tumagos, John Cedric Bautista, John Joseph Ancheta, Maven Mendoza, Rachel, Renzi Memihe, Dominic Lindog, Choki Sarmiento, Francis Aquino, Timothy Amoncio, Patricia Palyera, John Denzel C. at Alvin John. Yun, at habang tinitingnan ko kung ano ang mga dapat i-promote, bigyan mo naman ako ng mas mabilis pa dyan. Nasa NLEX ka. Yan, sir. Gaano kabilis, Sir Bong? Grabe, wala pa. Yung palit niya ng gear, nakapito yan. Ano naman yan, sir? Ano yan, sir? Sa loob ng MRT na punong-puno. Bike na umiiwan ng Ferrari. Oy, Cool Pals Tour. Abangan nyo po kami. Tapos na po ang Cebu Show. Maraming salamat sa mga nanood sa Cebu Show. Maayong adlaw sa imong tanan. Marami. Yeah. Tama ba? Tama. Abangan nyo naman kami dyan Hindi po sa kailangan gayahin. March 29, Baguio. Ilocano. Iyain mo naman ng mga Ilocano dyan. Oy, digijay taga Baguio, digijay duldulin yung kwarta, dadta sirok ti flower base, dadta unag ti sapatos, dadta polo ti inang yo, dadta ti kwartayo, irwaryo amin. Ba't may flower base? At di pa Batangas, April 25, Batanggenyo. Ay, ala!
Ano? Sa Mindanao yan. Hindi, Alay. Isunod mo kasi agad. Isunod mo agad. Mayayari tayo. Yan. Ang episode recommendation naman natin mula sa ating Cool Pals Librarian. Nandiyan ba sa atin? Wala. Ay, umalis na pala. Nagpunta na. Pero ang recommendation niya ay episode 32. Ito ang 13th Month Rage. Dito nakausap ng Cool Pals si Dr. Road Rage na nagsasabi ng bastos ka! Nasaan ang lisensya mo? Sa opinion nyo, sir, ang traffic nag-i-improve? Or yung hindi naman traffic per se, yung violators, nag-i-improve ba? O Yes. dumadami? Dumadami siya in a sense na nagiging bold na yung mga violators ngayon. Nakikita yung mga tumatakas, Puro Wally Bayola na. Yeah. Naging tsaka yung, of course, yung accidents also. Ang dami na mix and yung parang ang dami ng ganap talaga sa kalsada ngayon. Road rage, yung mga tumatakbong violators, mga accidents and all that. So, violators, habang dumadaming sasakyan, maraming mga drivers natin, mas maraming violations. Imbis na Superman po yung gawin ninyo, yung Wally Bayola na lang yung gawin niyo sa motor. Ang suot Walang ay salawat. walang salawal na crop top na puti. Yun ang pausuhin nyo sa Marilaki. Dalawang nagwali bayola. From Rochelle Masong, padual greeting po from General at Sultan. Ang happy birthday si Alden Jerome. 1, 2, 3. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Happy Alden birthday Jerome. to you. Alden Jerome. Yan, mula kay Merwin Adame, pamura nun company ko dito sa Saudi, Al Tamimi. Yung sahod ko, pabigay naman. Altamimi, hakinin no sahod today. Kuya Ryan Rems, pwedeng pamura po ng asawa kong si Eira Bianca Limdico Sion. Eira Bianca, ano ba? Limdico Sion. Lindico Sion. Tanga ka, pagbigyan mo na yung asawa mo. Raymart Paulo Tongko, para kay Sultan, pasedus in a Bacal Ilocano accent. Yung tatay kong klosetang homophobe. Tatay ni Raymart Paulo Tongko. Hoy, mabutang ka kanokinyak. Madi ka mabutang nga, tanalaingak nga agsubo kininam. Hello Cool Pals, paki-shoutout po si Cici na nakikinig na mula kay Ann de la Cruz. Shoutout po sa inyo. From Roy Jasser Isip, pamura sa akin na nabakal Kapampangan Way kay Boss Nonong, si Roy Jasser Isip. Haru! Anong pangalan niya? Roy Jasser Isip. Roy Jasper Isip. Sumubo ka. Pamura po yung Nigerian accent sa kapatid kong si Darwin Lumahan sa Qatar. Darwin Lumahan. Alo, Darwin Lumahan. Putang ina mo. I'll fuck you in the ass. Habas lupa ako, di ko afford na gawin kayong kasal. Host sa kasal namin sa February 18. Pabati po yung asawa ko si Mix Calderon. Happy wedding day kay Nigerian James. Why are you poor? Pabati kay Ryan Rem sa kapatid kong bakal ni si Ivy De Los Santos. Ivy De Los Santos, hindi ka nag-iisa. Marami tayo, mag-rally tayo lahat. Yan, pamura po yung bakal Nigerian James. Ang tropa ko si John Michael Imong. I do not need to be a bacal voice because you are a male, I'll fuck you in the ass and have AIDS. Maraming salamat. Thank you very much, Sir Bong. Always a pleasure. Salamat. Thanks, Sir Bong. Aking may natututunan pag nandito si Sir Bong. Gumagaling tayo lahat sa pagsunod sa batas trapiko. Sa mga kamote, mga mote kayo para bumalik si Sir Bong, may pag-uusapan. Pero wag Dapat na. close line eh. Close line Hindi worth it, hindi worth it. Yun ang dalawang message sa wire, kamote. Yun yung panghuli sa mga kamote, dalawang Nylon, wire. yung nylon yun. Oo, ganyan. String ng gitara, gano'n. Di ba may palabas na gano'n yung nahati lahat yung ano. Yung helmet kasama yung ulo. Hindi worth it sa mga gumagawa ng Tumino stunts kayo, yan. buhay yan eh. Buhay Maraming. niyo, may mga anak kayo eh. Correct. Mga nadidiscover tuloy na kabit. Dahil sa Pinagtagpo ng tadhana yun eh. No? Mga yan.
Thank you, Sir Bong. Alright. Thanks, Sir Maraming Bong. salamat. Thank you. And for stand-up Meron comedy pa? shows, Nga pala, ano? please visit www.comedymanila.ph. Yahoo! Yeah! Woo! Oh, no. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.